Time check ulit tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5:16 ng umaga. Napuntahan niyo na po ba ang Botanical Garden sa Los Baños, Laguna? Alamin natin kung anong meron dito sa Ulat Pangmulat. Ang mga halaman ay nagbibigay kulay at buhay sa ating kapaligiran. Kaya naman nararapat na sila'y protektahan. Ang Makiling Botanic Garden sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna ay isang malaking paraiso para sa endemic plants o mga halaman na nakikita lamang sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang katmon at ang ating pambansang dahon, ang anahaw. Ang iba pang mga objectives ng Botanic Gardens ay para i-promote ang kahalagahan ng kalikasan. Ang ginagawa natin ay kinokolekta ang iba't ibang mga halaman na makikita sa iba-ibang lugar. Dinadala natin dito at ipinakikita sa taong bayan. Bilang paggunita ng Makiling Botanic Garden sa kanilang 50th anniversary, nagsagawa sila ng tree planting kasama ang sari-saring mga korporasyong may malasakit sa kalikasan. We are now inside the Makiling Botanic Gardens at what we call the Philippinensis Row. You are going to plant indigenous trees. Ang importansya ng tree planting ay gano'n na nga, ibalik ang mga nawalang mga puno at the same time, magbigay ng magandang eksperyensya sa ating mga kababayan na siya ay nagtanim at siya ay nag-contribute sa panunumbalik ng ating mga nawawalang mga kagubatan. Malaki ang contribution ng isang magandang kagubatan sa paglaganap o sa pagsiguro ng availability ng tubig. No? Kaya ang tag-ulan ngayon sa atin ay senyales na marami na namang mga baha na mangyayari. No? Kung maganda na ang ating kagubatan, ang occurrence ng mga floods ay maiibsan. Inilunsad din ang Eco Trail na bukas sa mga gustong mag-trekking habang dinidiskubre ang mga halaman. Nagsagawa rin ng symposium ang Makiling Botanic Gardens para sa mga estudyanteng kumukuha ng kursong Forestry and Natural Resource upang ipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng kagubatan at ang mga paraan upang mapangalagaan ito. One of the biggest challenges is how to bring together the agriculture sector and the environmental sector. For the ASEAN Center for Biodiversity, one of the expertise that we have developed is to assist countries come up with their biodiversity master plan. We would like to have 5 more sites in the country, in the Philippines, to be recognized as globally important agricultural heritage sites. Sa symposium, ipinaliwanag ang malawakang pangangalaga ng kalikasan hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa ganong paraan ay hindi na sila kailangang magpunta sa ibang lugar para makita ang mga halamang ito. At the same time, ang Botanic Garden ay isang pamamaraan para ma-conserve ang mga halaman kasama ng mga hayop para ito ay magpatuloy na mapangalagaan at magkaroon tayo ng pagkakataon na paramihin at pag-aralan natin kung paano ito mapapangalagaan.
Nalaman na po natin ang magandang layunin ng pagkakabuo ng botanical garden na ito. Kaya kung may free time kayo, pwedeng niyang bisitahin para po mas maramdaman po natin ang kahalagahan ng ating kalikasan. Ngayon naman, dumako naman tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Para po sa Baguio City, magiging maulap po ang inyong panahon. Simula po yan bukas hanggang sa darating na Lunes. Para naman po dito sa ating sa Metro Manila, mas malaki po ang chance of rain yan po ay bukas, pero magkakaroon naman po ng improvement sa Sunday at sa Monday. Para naman po sa Metro Cebu, magiging partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms yan po ay sa weekend hanggang sa Monday. At para naman po sa mga Davaoenyo, rainy weather pong inaasahan dyan, yan po ay simula bukas hanggang sa darating na Lunes. At panghuli na lang po natin para po sa Zamboanga City, magiging bahagyang maulap na siya pong magdadala naman ng mga pulupunong pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Lunes. Ngayon naman, dumako naman tayo sa agwat ng temperatura sa tourist destinations ng bansa. Diyan po sa Taal, Batangas, mataas na po ang 25 to 33 degrees Celsius. At sa Banawe Rice Terraces, meron naman pong 16 to 23 degrees Celsius. Dito naman po sa Naga City at maging sa El Nido, Palawan, may 24 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Camiguin Island, may 23 to 31 degrees Celsius. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.